Usap-usapan ngayon ang marikatiwalian na nagbunyag sa loob mismo ng Malacanang dahil dito ang posisyon ni Pangulong Kuting Jr. ay nasa peligro at maraming naniniwala na si Vice Presidente Inday Sara Duterte ang posibleng pumalit sa kanya bilang leader ng bansa. Ayon sa mga ulat, may lumabas na impormasyon ukol sa mga illegal na transaksyon at maling paggamit ng kapangyarihan sa pinakamataas na tanggapan ng pamahalaan. Ang Malacanang ay kasalukuyang nahaharap sa matinding batikos mula sa publiko at iba't ibang sektor ng lipunan habang nananatiling tahimik si Kuting tungkol sa issue. Mas tumitibay naman ang suporta para kay VP Sara na sinasabing handang akuin ang posisyon ng pagkapangulo kung kinakailangan. Patuloy ang panawagan para sa masusing imbestigasyon upang malaman ang buong katotohanan sa likod ng mga aligasyon habang inaantabayanan ng publiko ang masusunod na hakbang ng Malacanang na nanawagan ng taong bayan ng hustisya at integridad sa pamamahala. Ang kaganapang ito ay nagdudulot ng malaking epekto sa politika ng bansa at maaaring magdala ng panibagong direksyon para sa kinabukasan ng Pilipinas. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Oh, very good. Oh, Maria katakutan, magandang gabi. Depression na naman yung Rappler nito. Ano na nangyari dito, animal? Sabi ni Hansja, oh hello, ano na, parang bilibid na. Oh my gulay. Sabi ni Miguelita, totoo ba yan? Totoo ba to? Ako, hindi ako makapaniwala itong balitang ito, ha? Pag-usapan natin. At kaugnay po dyan, patungkol po sa illegal na pulburon. May God, ito na ho ang resulta ng paninindigan. Ang paninindigan ni Guma. Inireklamo, kinakasuhan si Guma yata. At target na ba si Guma ni Palaka? Patay na tayo, bay. O sabi, aba, yung totoo na ba? Kung totoo yan, welcome sa Ngiwi Republic. Lahat ng kasalubong mo, puro ngiwi. Oh. At, nako, si Palaka. Takot nang marinig ang pangalang Vice President Inday Sara Duterte. Kaya, si Admiral Palaka, humarurot ng takbo. Nakakita ng multo. Misteryosong pasaway, maraming salamat. Welcome po sa Bisdak Pilipinas. Matindi, no? Siyempre naman, Inday Sara kasi, palaban talaga si Inday. Isipin mo, lahat ng buhaya, tinabla eh. Di umubra. O, ito na, kasagsagan po ngayon ng bagyo. Hello po, Nitcast. Hello, silo, Gabo. Kamusta po kayo diyan sa inyong mga lugar? Kasi kami sa aming lugar ngayon, binabayo na po kami ng bagyo at lakas ng hangin, ulan. Signal number 2 ho kami. Ito na mga kababayan ko. Dayonyor, soko na ba sa bagyong Christine? Dahil meron po ako nakitang video na hindi niya talaga alam. Kumamot. Kanina nagpitay ng video, putol pala yon. Meron palang dugtong. Wala na. Hindi na niya alam. Kaya resign na talaga, Nyor. Maawa ka sa buhay mo. Lucila Gabo, papunta na dito ang bagyo sa Hong Kong. Kaya ingat-ingat po kayo. Palabas na po ng Philippine Area Responsibility. Sana nga ho, may kabuntot daw eh. Di naman siguro, ito na sinasabi ni Inday Sara, ang gaba di magsaba. Sara, Vina and family, magandang gabi ho sa inyo. Kaya umpisahan agad natin mga kababayan to, itong bumungad na balita sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Kung totoo po to, paglihitimo, sabi binalita daw din sa Rappler. My God, merong drug din sa loob ng Malacanang. Ano nangyari, guys? Yung post na ito ay kumakalat sa social media na dapat ikaalarma ng sambayanang Pilipino. Oh, ito ha. Ito.
Ayon po sa Abogado PH, o mga abogado ito, kasi Abogado PH man itong website na ito. In a shocking bust, agents of National Bureau of Investigation, NBI, with support from the Presidential Security Group, raided an alleged drug den operating within the Malacanang complex, arresting a suspected drug pusher with methamphetamine hydrochloride or shabuyas. Hello, Days Nuts, magandang gabi sa inyo. Nasaan yung mainstream media? Bakit hindi po ito binalita? Kasi naghahanap po ako ng source. Malamang hindi ho talaga ibabalita, mga kababayan ko. No? Talagang hindi po talaga ibabalita ito. Kasi pag ibabalita ito, kaltas man ang kanilang mga allowance, mga animal. No? Grabe! Ano nang nangyari sa ating bayan? Papayagan kaya ito ng maraming Pilipino? Ito na nga ho yung sinabi ko sa inyo. Diyos ko, sabi ni Maria Victoria, wala sa balita yan, Bisdak. Wala nga eh. Naghahanap ako ng balita, guys, yung, siyempre, mas sanay tayo, may ipipli na video, no? So ngayon, ito lang po yung nahanap ko, local media outlet pa. Bisaya pa ho ito, ha? Pakinggan nyo po. DYJL Newsbreak. O garon sa itong top of the hour news. Nasikop sa National Bureau of Investigation and Dangerous Drugs Act Division ang usa ka lalaki nga giingong nalambigit sa way kahadlok nga pagpamaligya og shabu ug pagmaintenar og drug den sulod mismo sa Malacanang Complex sa Manila. Si NBI Director Jaime Santiago niila sa suspect na si Edgar Ventura alias Nawong kinsa nasikop atol sa operasyon sa NBI sa San Miguel, Manila. Mag-atubang siya og kasong kalapasan sa RA 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nakuha gikan sa kustodiya sa suspect ang siyam ka plastic sa sachet sa gituhang illegal nga drogas ug mga drug paraphernalia nga giturn over sa NBI Forensic Chemistry Division alam sa pagtuki. Samtang padayon pa nga pagpangita sa kauban sa suspect nga si Francisco Soriano Jr. alias Juntot ug ubang mga individual nga nagpositibo sa paggamit og shabu sa maong dapit. Kasakaan na kini sila og parehong kaasong sa RA 9165. Okay, yung sinabi niya, guys, tong local news media na to na Bisaya nga, ito yung loob ng Abogado PH. No, Bisaya lang, pinipli ko lang yan para meron lang tayong basehan. Baka sabihin, fake news ba? Baka sabihin ko, gawa-gawa na naman at titirahin na naman ako ng fake news. Pero sa awa ng Panginoon, sa tagal-tagal ko na ho dito, hindi pa man ako na FB fact check kasama po sa sa FB page ko. Pinasok ko po yan, diyan yung website na yan. So ayon po sa website na yan, drug din inside Malacanang Complex. NBI NAB suspected pusher, another on the run. So, yung isa nahuli, yung isa tumakbo, yung isa tumakas. Sabi lo sila Gabo, yun nga, sabi nawawala si Kukak. Pag grade, tumakbo nga rin si Kukak. Sabi shocking bust, agents of the National Bureau of Investigation with support from the Presidential Security Group raided an alleged drug den operating within the Malacanang Complex. So, ibig sabihin, within Malacanang Complex, nasa loob ng Malacanang, animal, no? Grabe, anli singhot pala ito sila. Meron mang drug ding sa Malacanang Complex, so anli singhot. So mukhang totoo talaga yung sinabi ni Pastor na meron talagang drug din dyan. At may palaiyutan dyan. Lelita Gono, magandang gabi sa inyo. Sa 786, meron guro-guro ba? Di ba sinabi man ni Pastor yan? Pagkatapos mo magsinghot, tuwad-tuwad na naman. No? Arresting a suspected drug pusher with methamphetamine, hydrochloride, or shabuyas. The suspect identified as Edgar Ventura alias Face. Puta, English pa ha.
Alias Face, New Yorker ito. Ang alias na kay Faceman. So New Yorker, Cubao, Quezon City siguro to. Foreigner man ang nickname, tawag, no? Alias. Lilitagono, maraming salamat to sa inyong pakulay. So, pag nagutom, yung ngala-ngala ni Dayonyor, tawagin lang yon. Dati sa Bilibid kay Panot, no? Ngayon sa Malacanang na talaga, animal. Pastilan sa Bisaya pag iatay god. We caught inside his house at San Miguel, Manila area. Just a stone throw away from the seat of power. Tinapon daw yung tinapon daw yung bato. Ano ba yan? Ang bira, Ang likot ng tao dito. Hinawi yung kamera ko. Yung bato ng iwi na witness ni ito na siguro yung bato na sinasabi ng witness ni Biros. Mabigat daw yung bato. His alleged partner in crime, Francisco Soriano. Puta ano to ni Maricel Soriano. Naka-teammate ni Dayonyor. Ito his alleged partner in crime, Francisco Soriano. Utanyor, no? Duda-duda na tayo dito talaga. Alias Juntot, managed to evade authorities and he's now at large. Ito yung tumakas, si Soriano. Nako, Maricel. Huwag mo ako matiri-tiri nyor, ha? Both Ventura and Soriano are facing complaints for violating Republic Act number 9165, the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. The case has been filed with the Manila Prosecutor's Office. So legit talaga, naka-file na ho ito. The timing of this bust comes amid ongoing accusations by crisis that President Ferdinand Marcos Jr., who holds office within the Malacanang, has links to allege his illegal drugs use. Magandang balita ito. Hoy, nagka-timing daw ito dahil sa issue na si Dayonyor ay gumagamit at sumisinghot ng pulburon. Tuma-timing. Di kaya talagang sila naglagay dyan? No? Bakit hindi ba na timbrehan yung NBI na for personal use only? Patay kayo ni palaka nito. The NBI received intelligence information on the suspects' involvement in the sale of methamphetamine, locally known as Shabu, at their alleged operation of a drug den in Malacanang. Ay, guanimal! Grabe na talaga yan. In Malacanang complex. A series of test buys confirmed that illicit activity prompting the NBI with help from PSG. PSG ba tumulong? Putang ina. Palaka. Putang ina, no? Tinabla ka ng PSG nyo to plan the operation. On October 16 pa pala ito, 2024, in coordination with the Philippine Drug Enforcement Agency. So, October 16, ng pizza ngayon? 24 na. So, isang linggo na nga ho. Ito, lampas na. Isang linggo. Tama? And local police, a raid was conducted at 946 Nicanor Padilla Street, San Miguel, Manila. The search warrant issued by RTC Branch 37 in Manila led the discovery of 9 hit-sealed sachets containing suspected shabu along with various drug paraphernalia. So, kasama na po foil yun at saka lighter.
Ventura was apprehended and taken to the NBI for booking and processing. The seized items are now being examined by the NBI Forensic Chemistry Division. The location of the operation raises questions about whether the drug trade has infiltrated even the most secure corner of complex where governments hold office. Piki yung bida-bida ni Da Junior. Kasi guys, nakapagtataka. Bakit mayroong drug din sa loob ng Malacanang complex? Pinaintulutan ninyo to. Ano to for personal consumption nila? No? Sabi ni Teresa Linggo, drama lang yan nila, Bisdak. Drama nito? Drama ng mga demonyo? Drug din daw sa loob ng Malacanang. Pero, ewan ko, meron din akong ipi-play na video, baka connected ito sa kumakalat ngayon sa social media na drug din. Sa San Miguel man din ito, guys. Sa Malacanang din. O ito, pakinggan nyo po. Nagkalat ang mga kahoy at bubog matapos bumagsak ang pangalawang palapag ng isang pinaghihinalaang drug den malapit mismo sa Malacanang Complex. Nagpulasan pero nahuli rin ang 18 katao nang salakayin ng NBI ang isang lumang gusali sa Nicanor Padilla Street, San Miguel District, Miyerkules ng gabi. Ilang sachet ng pinaghihinalaang shabu at drug paraphernalia ang nakumpiska sa lugar. Ayon sa NBI, ang bumagsak na palapag ay kung saan umano ginagawa ang mga drug session. Sa pagkakataong ito, ang impormasyon sa sinasabing drug den nanggaling umano sa isang military unit na itinilaga sa loob ng Malacanang Complex. May access ang mga residente sa lugar, isang side gate na walang bantay ng PSG. 3 babae ang ilan sa mga naaresto. Ang isa sa kanila, umaming may pinatatakbong illegal na pasugalan. Kayo yung bukis. Hindi po, nagpapataya lang. Kayo yung nagtataya. Opo, nagpapataya. Kayo nagpapataya. Di ba illegal din yun? Opo, ma'am. Okay, iba to guys. Iba to kasi ito, 18 man. 18 yung naaresto. Iba ito. Kasi yung bago ngayon, sa loob ng Malacanang, ito sa labas. So parang ang nangyayari ngayon, yung supplier sa kanila ng shabu-shabu ay galing sa loob ng Malacanang. Kaya may drug din inside complex ng Malacanang, meron ding drug din na pipitsugin doon sa labas ng Malacanang. So sinong supplier nito? Kasi yung sa loob ng Malacanang complex, nakatakas man ang nakatakas ang isa nahuli. Pero ito sikop lahat, 18. Putang ina. 18 man nasikop dito. O dito sa bago ngayon, isa lang naman, yung isa tumakas. So yung supplier, nasa loob. Bukay na nangyayari. Uy, Ginoo. Ano bang nangyayari sa Pilipinas natin? Ay, gaganon na talaga na tayong lahat? Seryoso na ba tayong lahat sa buhay nating mga Pilipino? Na baka pagdating ng 2025, mag-apiran tayo, puro ganun ang apir. Hi, Chari Victoria, hi, Bisdak. Ganun tayo lahat. Maalarma po tayo dito mga kababayan ko, sabi Midaloso, bakit hindi binabalita sa TV station yan? Alam nyo kasi, yung mga yan may busal. Kaya nga, humahanap po ako ng source, yung isa dito sa bago, napanood ko lang yan, yung local nagbalita. Yung may video, at least may reporter. Yung pangalawa naman, ibang kaganapan din po yun kasi 18 sikop sa labas man ng Malacanang, ito sa loob ng Malacanang. Ano ang pupwedeng gawin natin dito? Di ba giging ngiwi republic talaga tayo dito, guys? Ako sa akin hindi na ho to biro. Mantakin mo drug din sa Malacanang. Tapos, mas malala pa to sa panahon pala ni Pinoy kasi
Sa panahon po ni Pinoy, nandun man sa bilibid, no? Sa bilibid man. Ngayon ito sa panahon ni Dayonior, sa loob talaga. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!